Joseph, aming huwaran ng buhay Kristiyano ay mapabilang sa iyong mga santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Gathering us. Thank you for not giving up on us, Mother Butlers. Thank you for understanding our weaknesses and failures, for seeing our efforts. Give us your mercy and grace we need in our daily walk and struggles in life, knowing that without the Holy Spirit, we will end up in vain and empty. Come, bless us. Halina, Espiritu Santo. Halina. Magsiupo na po tayong lahat. Ang hapong ito ay hindi magiging kompleto kung wala ang pagbati ng aming shrine and shrine rector and parish priest, Monsignor Henry Mediarito, upang kayong lahat ay i-welcome. Palakpakan po natin si Monsignor. Sister Edna Bulinaw, ang Diocesan President natin ng Mother Butler Guild. Sister Lee, ang ating presidente dito sa ating parokya at tambana ng ating Saint Teresa of the Child Jesus.
mga kapatid kong kasapi ng Mother Butlers Guild, magandang hapon sa inyo. Noong nakaraang Miyerkules, ano meron? Valentine's Day. Miyerkules ng Abo. At sinimulan natin ang panahon ng Kwaresma. Alam naman natin, yung salitang Kwaresma, ibig sabihin 40 araw na tayo ay titingin sa ating sarili sa harap ng Diyos upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Lahat tayo nung nakaraang Miyerkules ng Abo, nagpapahid ng abo sa ating mga noo upang ipaalaala sa atin na tayo ay nanggaling sa putik at babalik tayo sa putik pagdating ng panahon. Katulad ng unang nilikha, ginawa ng Diyos, si Adan mula sa alikabok, tayo rin ginawa ng Diyos mula sa abo. Kaya nga, napakagandang panahon ito mga kapatid. Panahon ng Kwaresma. At ngayon, o mamayang konti, gaganapin ninyo ang inyong recollection para sa panahon ng Kwaresma na isipin natin yung tatlong diwa ng panahon ng Kwaresma. Narinig natin ito sa Ebanghelyo noong nakaraang Miyerkules. Ano-ano itong tatlong to? Pagkakawang gawa, pag-aayuno, at panalangin. Ayan ang tatlong gawain natin na inaasahan na gagawin natin ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya nga mga kapatid, napakaganda na itong panahon ng Kwaresmang ito, lalong-lalo na tayo, mga naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa altar. Isang malaking hamon para sa atin ito, panahon ng Kwaresma, upang makita natin ang ating sarili muli bilang mga kasapi ng MBG. Unang titingnan natin, ako ba'y sumusunod sa nais ng Panginoon? Yung pagsisilbi ko ba bilang isang Mother Butler ay taos sa aking puso? O gusto ko lamang magpakitang tao tulad ng mga Pariseo at mga Eskriba? Yung aking bang pagsisilbi sa Panginoon sa pamamagitan ng paghahanda ng banal na Eucharistia, ng iba pang sakramento sa altar, yung ba ay taos sa aking puso? O ginagawa ko lamang yun kasi yun ang dapat kong gawin bilang isang MBG? Baka napipilitan lang ako. Baka nahihiya lang ako. Yung mga patakaran ng MBG, sinusunod ko ba? O pipiliin ko lamang yung assignment na gusto ko? Kung hindi ako pwede, kasi hoda kayo, pasensya kayo. Basta gagawin ko yung gusto ko, uunahin ko kaysa doon sa aking ipinangako sa harap ng Diyos na ako ay magsisilbi sa Kanya. Ilang ulit ko na sinasabi sa inyo mga kapatid, isang napakalaking privilege, isang napakalaking karangalan ang magsilbi dito sa altar. Hindi lahat ng Katoliko, hindi lahat ng Kristiyano ay binibigyan ng pagkakataon ng katulad na ibinibigay sa inyo. Kaya't napakahalaga ng inyong papel, lalong-lalo na ngayong mga panahon ng Kwaresma. Wala na sigurong iba pang maibibigay tayong paghahandog sa ating Panginoon, kundi sa isang napakagandang liturhiya. At unang-unang ikinagaganda ng liturhiya kapag ang altar na gawain ng MBG ay malinis, kaaya-aya, at lahat ay nakahanda. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, sa ating recollection mamaya, sana tingnan natin yung ating mga sarili hinggil sa ating pagsisilbi.
sa simbahan, sa kanya-kanyang parokya. Hindi tayo nandyan para i-display lang yung sarili natin. Hindi tayo nandyan upang mabigyan tayo ng karangalan. Unang-una tayo nandito upang tayo ay magsilbi. Hindi sa kura paroko, kundi sa simbahan at sa ating Panginoon. Kaya ako bilang parish priest at rector ng sanay ng St. Teresa of the Child Jesus, no? Tuwan-tuwa ako sapagkat ngayong panahon, simula ng panahon ng Kwaresma, dito ninyo ginaganap ang inyong recollection. Mamaya, sisimunin yan, ang magbibigay sa inyo ng recollection si Father Franz. Isang napakabatang pari, wala pang 1 taon sa kanyang ministry bilang pari. Sariwan-sariwa pa yan. Sana yung sasabihin niya mamaya, tumimo sa ating mga puso. Nang sa gayon, yung ating Kwaresma, lalong-lalo na pagdating ng mga mahal na araw, no, makita natin yung kahalagahan ng ating sarili, makita natin yung kaugnayan natin sa ating Panginoon. Lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Lahat tayo nagkakamali. Ngayong panahon ng Kwaresma, magandang makita natin ito sa ating sarili. Ano ba mga pagkukulang ko bilang isang kasapi ng MBG? Ano ba ang kahinaan ko bilang isang Kristiyano? Binibigyan tayo ng pagkakataon ngayong 40 araw ng Kwaresma upang tayo magbago at magbalik loob sa Panginoon. Kaya nga, ngayon pa lang binabati ko na kayo, sana, nawa, magkaroon kayo ng isang mabunga, no? At higit sa lahat, madamdamin at banal na pagsasanay na ating gagawin ngayong araw na ito. Welcome po sa inyong lahat at maraming salamat. Maraming salamat po, Monsignor Henry. Panoorin po natin ang mensahe ni Monsignor Peter, ang ating spiritual director, na ngayon ay wala na rito pero nagpadala siya ng mensahe. Magandang araw sa inyo lahat, mga minamahal na Mother Butler's Care. Tayo po ngayon ay natitipon, nagkakaisa upang makinig sa ating speaker sa araw na ito, si Father Franz Basis. Tayo ay nagkakaroon ngayon ng Lenten Recollection. Nawa ang kanyang mensahe ay tumimo sa ating mga puso at maging motibasyon natin sa ating paglilingkuran bilang mga Mother Butlers ng ating diocese. Tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma, galing sa salitang 40, na ibig sabihin, 40 araw na pagpapakahirap na ating Panginoon Kristo, sakripisyo, kamatayan sa krus, at higit sa lahat, ang kanyang muling pagkabuhay. Samahan po natin ang ating Panginoong Kristo sa panahon ito ng Kwaresma, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay. Sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw, lalong-lalo na sa paglilingkod sa simbahan, sa mga gawain natin sa altar, sa mga paglalaban ng mga linens, sa ating pakikisa sa mga gawain ng ating parokya, nawa maging makabuluhan at makahulugan ang pagdiriwang natin nitong panahon ng Kwaresma. Nang ibig sabihin na mayroong nakikitaang bunga sa ating buhay. May transformasyon. Dahil ang tunay na kahulugan ng mga pagpapakasakit at pagpapakahirap at pagkikisa natin sa panahon ito ay wala iba kundi nakikita sa ating mga puso, kalooban at sa pang-araw-araw na gawain na mayroong nabago, mayroong conversion, mayroong transformation sa katauhan. Tandaan po natin, walang saysay ang mga ginagawa nating mga
pagdiriwang na ito, pakikiisa sa mga gawain kung walang nakikita sa ating kalooban at sa ating puso. Kung hindi nababago ang ating katauhan. Kaya, mga minamahal, tunay ngang tayong lahat sa araw na ito ay nagkatipon-tipon, makinig. Subalit higit sa lahat, sa pag-uwi, ating ipagpatuloy ang ating mga gawain ng may kalakasan ng loob, may motibasyon, may inspirasyon sa ating paglilingkuran bilang mga MBG. At tandaan po natin, lahat na ito may kahulugan, may kahuluhan kapag may transformasyon. Ito po ang aking mensahe sa inyo lahat. Ako po muli humihingi ng pasensya kung hindi po ako talaga makahabol sa ating MBG. Ako po ngayon ay may misa dito sa Cavite. Kaya humihingi muli ako ng pasensya. Ganun pa man, I am telling you, I am with you always. Lalong-lalo na sa mga gawain ng MBG. Kaisa po ninyo ako, kasama po ninyo ako lahat. Sa inyo lahat, mabuhay po kayo. Pagpalain kayo na po may kapal. Gabayan kayo at alalayan sa mga araw-araw ng buhay. At higit sa lahat, nawa, maging pagpapala rin kayo. Kung paano kayo tumanggap ng grasya ngayon, maging mapagpala rin kayo. Pagpapala rin kayo sa mga kapatid na masigit na nangailangan. Sa mga kapatid na nahihirapan. Sa inyo, pagpalain, ingatan, gabayan, alalayan, at basbasan. Amen. Okay. Sa ngayon ay pakinggan naman natin ang mensahe ng ating Diocesan President para sa panahon ng Kwaresma. Tawag ko po si Sister Edna Bulinaw. Palakpakan po natin. My dear Mother Butlers, we are now in the season of Lent. Lent is a time to repentance, spiritual renewal, and conversion to an authentic Christian way of life. Lent is a most appropriate time for Christian prayer, fasting, alms, giving, other finances, and works of charity. Allow me to share one of the homilies of Archbishop Socrates Soc Villegas, DD, Archdiocese of Lingayen and Dagupan, on topic Severing before joy. This Holy Week, we will reflect on separation, destruction, pain, suffering, and death. In short, we will reflect on the cross. He said, pain is only a means of joy. Death is only a means to life. Our sufferings are only means to glory. We cannot attain glory. We cannot attain Easter Sunday. We cannot attain joy unless we are willing to die, to allow the temple of our bodies to be hurt, to allow our pride to be broken down, so that the Lord can raise us up again. This is the story of our lives.
Sometimes we can say, I live in the valley of tears. Yes, we mother butlers are not spared from this. We are living in same situation. Sometimes we complain to God. Dear God, I did not live when I did not cry. Dear God, I have not lived in a day in my life when I was not troubled or hurt. This is the mystery of human sufferings. Recall, our national MBG had identified in the past and made worse by the pandemic the following major challenges or problems. 1. Differences in formation due to language, dialects, terrain, island, mountain, and culture. 2. Membership, aging, and poor health conditions, even death. Marami ng senior, at may sakit, panghihina sa serbisyo, absent or late. Number 3, family constraints. Mas maraming oras sa simbahan kaysa sa bahay na pabayaan ang pamilya. Number 4, likewise, we have not been spared of co-church workers and priests themselves who had hurt us, offended us, and taken us for granted. My dear mother butlers, on the many hurts, pains, disappointments, problems, and puzzles in life, we cannot understand. Let us respond following the developed by our dear National President, Ambassador Henrietta T. De Villa. Seek Jesus, only Jesus, always Jesus, and I guarantee that nothing and no one can be against you. Surrender to Jesus all that you are and all that you hold, fears, hardship, envy, hurts, and anger in your heart. Also your dreams, ambition, success, and gains you have. Surrender and believe that He will take care of you. Do everything for you. Serve Jesus without withholding anything. Serve all those whom He loves, including those you don't love. Or when you do this, His reward for you cannot be measured, since He will give you Himself. Pray, pray, pray. Some more, because prayer is a matter of life and death for the MBG. When our prayer starts dying, so too our commitment, our hope, so too our faith.
But when we pray constantly and faithfully, happily, to whom we seek, to whom we surrender, for all Him we serve, we give fullness of life, which is Jesus Himself. God is love. At this stage, let us offer to Jesus all our secret sufferings, our misfortunes, and let us ask Jesus for faith so that the sting of sufferings will be taken away. Let us reflect and relate as we hear the song, Your Heart Today. There is fear I cannot name, where there is pain I can hear, where
Thank you, dear Jesus, for us to understand suffering. It does not choose the good. It does not choose the bad. But bless us to carry suffering courageously. And we still say in the midst of sufferings, blessed be the name of the Lord. Salamat, Jesus. Salamat. Thanksgiving message, no more? That's all? Okay. Thank you so much, Tita Edna, for the beautiful Lenten message. And now, to introduce to you our recollection master. He is a parochial vicar of the Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist in Taytay, Rizal, head of the Diocesan Commission for Social Communications and Mass Media, a talented yet humble young priest, a lyricist who wrote the lyrics of the famous song, "Walk with Us, Dear Jesus, Dear Therese." Dear Mother Butlers, let us all welcome Reverend Father Francis Edward Basis. Hello po. Ayan. Na-overwhelm po ako. Ang daming Mother Butler. Ano pong meron? Ayan, ako po si Father Franz. Isa pong bagong saltang pari po dito sa ating diocese. No? Kaka-ordain ko lang po last May. No? Tapos ngayon po ang aking assignment ay doon sa bagong-bagong Minor Basilica of St. John the Baptist sa Taytay. No? Ako po ay galing din, no? Ang parokya ko po na doon ako nag-serve dati ay sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. And
Also, naging parokya ko rin bago ako ma-ordain ang St. Joseph Marelo. Meron bang mga taga-Taytay dyan? Mga taga-Taytay, ayan. Mga taga-Marelo, ayun. Mga taga-International Shrine. Wala. Ano ba naman yung mga taga-International Shrine na yan? No? Mga tulog po. Mga tulog. Nasaan yung mga taga-International Shrine na yan? Wala. Ayun. Meron naman. Ba't ko konti? Nasaan sila? Mga kasama ko yun kanina sa Kulay Ike, Ayan. Ngayon, ito pong talk na ibibigay ko sa inyo, no? Ito yung Lenten Recollection. Kita nyo ba ako? Parang kailangan ko umangat ng konti. Ayan. Kita ba ako? Ayun. Pasensya po. Ayan. So, bibigay ko sa inyo yung talk, no? It's about the reality of sin and the power of God's love, no? Lessons for Lent and beyond. No? Madalas, nakikita natin yung Lent na tungkol siyempre sa pagninilay-nilay natin sa kasalanan, which is dapat naman talaga, no? Pagnilayan natin yung kasalanan ngayong Lent. Pero parte din, no, ng pagninilay natin, hindi lang dapat tayo naiiwan doon sa kasalanan. No, pero dapat mapunta din tayo doon sa tinatawag na pag-ibig ng Diyos. No, baliwala yung pagninilay natin kung hindi natin malalaman ang pag-ibig ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, no, introduction muna. Alam niyo po itong nangyari dito. Alam niyo po yung nangyari dito. Sino po buhay na nung panahon na to? Wala po bang buhay na nung panahon na to? Alam niyo po ba to? Alam niyo po ito? Saan to nangyari? Saan daw? Sa Centro Mall? Saan po? Sa SM, Masinag. Saan nangyari? Saan? Saan daw? Sa BGC? Saan po? Saan? Sa Garden of Gethsemane. Eden pala, Eden, no? Eden, no? Sa Garden of Eden. Sino nakakita nung nangyari dito? Taas ang kamay. Wala? Wala po bang nakaabot dito? Sa bagay, puro mga millennials at Gen Z kayo, di ba? Wala naman ditong mga boomers. Wala, puro mga millennials at Gen Z. Palakpakan niyo yung mga millennials at Gen Z dyan. Ayan. O dahil dyan, mga millennials at Gen Z kayo, hindi kayo exempted dapat sa abstinence tsaka sa fasting. Nagpa-fasting and abstinence ba kayo ngayong Kwaresma? Biglang naging proud na senior citizen po ako, Father. Ayan, para exempted sa fasting and abstinence. Ayan. So ito yung nangyari, anong chapter sa Bible? Chapter 3 ng Genesis, no? Chapter 3 ng Genesis. Anong nangyari diyan? No? Si Adan at Eva ay kumain ng ano daw? Mansanas? Sino may sabing mansanas? Sino may sabi ng saging? Sino? Ano daw kinain nila? Mansanas? Sino may sabing mansanas? Taas ang kamay. May sinabi ba doon, mansanas? Walang sinabi. Basahin niyo yung Genesis chapter 3. Tingnan niyo kung may sinabing mansanas. Pag may nakalagay doon na mansanas, papapugot ko yung ulo ko. May mansanas ba doon? Pero dito mukhang mansanas, Mukhang mansanas, Okay, Isa sa mga pinakamagandang nangyari, nung unang panahon, syempre yung nilikha ang tao. Pero kasabay din nun, bilis lang, chapter 1, chapter 2, creation, biglang pagdating ng chapter 3, kasalanan agad. Ang bilis, Okay. Ano nangyari dito? Meron daw ahas. Di ba may ahas? Ginawa nung ahas, sabi kay Eva,
kainin mo yung bunga nito, no? Pero bakit nga ba sinabi yun ng ahas? Babalikan pa natin, no? Si Lord kasi, di ba, nung nilikha niya yung mundo, natatandaan niyo ba yun? Nung nilikha ni Lord yung mundo? Sino yung nandun na nung nilikha ni Lord yung mundo? Wala naman, ano? Wala naman kasing edad dito ni Juan Ponce Enrile, di ba? Wala naman, ano? Nung nililikha ni Lord yung mundo, di ba, naglagay siya ng, ng lahat ng mga halaman, lahat ng mga puno, pwedeng kainin ng mga tao, no? Pero, meron siyang isang kabilin-bilinan, no? At ito ang unang naging batas ng Diyos. Kauna-unahan, no? Na batas ng Diyos. Pwede mong kainin lahat ng gusto mong kainin. Pero lamang ang bunga mula sa puno ng anong puno? Puno ng nyog. Puno ng mansanas. Puno ng ano daw? Puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Tree of knowledge of good and evil. Yun lang yung batas na binigay ng Diyos, no? Hindi niya sinabi, bawal kayong pumatay. Wala pang batas noon, di ba? Wala pa rin sinasabi si Lord na bawal kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala pa. Ano lang ang batas ng Diyos? Kainin mo lahat ng gusto mong kainin, puwera sa bunga ng punong nasa gitna ng halamanan. At yun nga, yung tree of knowledge of good and evil. No, yun yung batas ni Lord. Ngayon, anong nangyari? May dumating na nga na ahas. Sabi niya kay Eva, kainin mo yung bunga na ito. Tapos sabi ni Eva, sabi ng Diyos, pag kinain ko yan, mamamatay ako. Sabi nung ahas, ha? Sigurado ka? Mamamatay ka? Sige nga, subukan mo. Ginawa ni Eva, sinubukan. Namatay ba si Eva? Hindi. Ibig sabihin, sinungaling si Lord. No? Kasi hindi naman namatay si Eva eh. Kaya nung ginawa ni Eva, hindi naman pala ako namatay eh. May natutunan nga ako. Tumalino nga ako. Gumaling nga ako eh. Adan, kainin mo nga rin to. Kinain nila ang bunga. At anong nangyari? Nalaman nila na sila ay hubad. O ibig sabihin, buti pa pala. Di ba? Hindi nila malalaman na hubad sila kung hindi nila kakainin. No, pero anong nangyari? Nagalit si Lord. No? Sinong may sabi sa inyong hubad kayo? Tinuro ko ba yan sa inyo? Nahubad kayo? Hindi naman Nalaman ni Lord, kinain nyo yung bunga ng puno ng tree of knowledge of good and evil. Kaya nalaman nyo ngayon kung ano ang mabuti at masama. At pagkatapos nun, pinalayas na sila ni Lord sa hardin. Ang tanong, sino ang may kasalanan? Letter A, ahas. Letter B, si Eva. Letter C, si Adan. Or letter D, si Lord. Sino ang may kasalanan? Letter A, ahas. Letter B, si Eva. Letter C, si Adan. Or letter D, si Lord. Sinong may sabing letter A, taas ang kamay. Yung ahas ang may kasalanan, taas ang kamay.
Yung ahas ang may kasalanan, bakit nagkaroon ng kasalanan ang tao? Napalayas tuloy ang tao sa hardin. Ahas. Sino may sabing ahas? Taas ang kamay. Konti, konti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mayroon pa sa likod. 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21. 21. Ilan ba kayong lahat dito? Basta 21. 21 may sabi na ahas. O sino may sabi namang letter B? Si Eva. Aba, mga babae kayo, sinisisi nyo, kapwa nyo babae, ha? Ayan. Taas ang kamay, huwag kayong mahihiya. Nilalaglag nyo yung kapwa nyo babae. Ayan. Ang dami, marami. No more than 50% nagsasabi si Eva. O letter C. Si Adan. Ayan. Sino may sabi si Adan? Taas ang kamay. Si Adan, ayan. Lalaki lagi may kasalanan talaga no? Hindi nagkakamali yung babae. Taas ang kamay si Adan. Aba, mayroong mga Adan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Si Lord ang may kasalanan. Taas ang kamay. Walang nakataas ang kamay. Si Lord. Si Lord ang may kasalanan. Ako, magtataas ako ng kamay. Si Lord ang may kasalanan. O, dalawa na tayo, nanay. Si Lord may kasalanan. Sino pa? Sino pa? O, 3, 4, si Lord may kasalanan. 4, 5, 6, 7. 7 na nagsasabi, si Lord may kasalanan. 8, dami na. 8, pero konti pa rin tayo. No? Sino dapat ba talagang sisihin? O, sige, pag-isipan niyong mabuti. Kung yung ahas, yung may kasalanan, bakit nagkaroon ng paraan yung ahas na tuksoin yung tao? Kung si Eva may kasalanan, no, sasabihin niya, tinukso lang naman ako ng ahas. Kung si Adan naman ang may kasalanan, sasabihin niya sa atin, nagmahal lang naman ako eh. Di ba, mahal niya kasi si Eva. No? Ganun lang naman ginawa ni Adan eh. Nagmahal lang naman siya. Pero isipin nyo, si Lord, anong pananagutan dito ni Lord? Siya yung naglagay ng puno. Sino gumawa ng puno? Si Lord. Bakit niya ginawa yung puno? Bakit? Para tuksuhin ang tao. Kung sama pala ng ugali niyang Diyos na yan ni Lord. Bakit niya kailangang subukin yung tao? Bakit niya kailangan tuksuhin? Bakit? Bakit? Para ano? Para masubok yung tao. So, kasalanan nga ni Lord. Amen! Kasalanan ni Lord, ha? Okay. Naniniwala na kayo sa akin. Kasalanan ni Lord. Kasalanan ni Lord. Amen! Taas ang kamay na ng mga naniniwala na sa akin na kasalanan ni Lord. Ayun. Kasalanan ni Lord. Naisipin nyo to. Kung wala yung puno, magkakasala ba yung tao? Ha? Hindi. Bakit? Ano lang yung batas ni Lord? Huwag mong kakainin yung bunga ng puno na iyon. O kung hindi nilagay ni Lord yung bunga ng puno na iyon, may makakain ba yung tao para magkasala siya? Wala, di ba? Wala. So, kasalanan nga ni Lord. Hindi. Kung di nilagay yun ni Lord, magkakasala yung tao? Hindi. Nilagay niya. Bakit niya nilagay? Para subukin yung tao, i-test yung tao. Sige, bakit kailangang i-test ni Lord yung tao? Hindi niya ba kilala yung tao?
Sino naniniwalang all-knowing si Lord? Di ba si Lord ay all-knowing? Alam niya ang lahat ng bagay. So, bakit mo kailangan subukin yung tao? Alam mo naman palang mahina yung tao. Alam mo naman na magkakasala ang tao. Tama? Alam ni Lord. O hindi alam ni Lord? Kasi kung hindi niya alam, hindi siya Diyos. Di ba? Hindi siya Diyos kasi hindi siya all-knowing eh. Di ba? So, kasalanan ni Lord. Amen! May nag-i-amen na. Kasalanan ni Lord. Amen! Hindi. Sino may kasalanan? Sino? Tao? Bakit naging kasalanan ng tao? Ha? Bakit? Sinubukan ni Lord. Sinubukan na ni Lord yung tao. Sinubok ng tao. Oo. Isipin nyo, kung hindi sinubok ni Lord yung tao, magkakasala ba yung tao? Magkakasala ba tayo? Hindi. Bakit? Isa lang naman yung batas. Di ba sabi ko nga sa inyo, isa lang yung batas. Wala pa yung papatay. Wala pa yung sumamba sa Diyos-Diyosan. Wala pa yung maging mayabang. Wala pa yung maging sinungaling. Ang sabi lang ng Diyos, sumunod ka. Yun lang. Kaya nga ang unang kasalanan ay pag-suway. Diba? Pero kung hindi nilagay ng Diyos yung puno na yan, magkakasala ba yung tao? Hindi. Hindi. Nilagay ng Diyos yung puno na yan. Sino ba naglagay ng puno? Ang Diyos. Galing yun sa Diyos. Diba? Yung tree of knowledge of good and evil, galing yan sa Diyos. Diba? Diba galing yan sa Diyos? Kasi God created everything. O diba? Lahat ng nakikita ng tao gawa ng Diyos. O ngayon, kung gawa yan lahat ng Diyos, lumikha ang Diyos ng puno na yan, kung hindi niya ginawa yan, magkakasala ba yung tao? Hindi. Kaya, dapat tayong magalit, dapat nating sisihin, bakit nagkasala ang tao ay si Lord. Amen? Hindi pa rin. Lumalaban talaga kayo, ha? Ayaw nyo pa rin maniwala sa relihiyon ko, magtatayo ko ng panibagong relihiyon ng mga galit kay Lord Bakit? Bakit hindi? Sino talaga may kasalanan? Yung tao. Sino sa tao? Si Eva, si Adan? Si Eva. Bakit naging kasalanan ni Eva? Ha? Di ba, isipin nyo to, no? Isipin nyo, kung wala yung puno na yon, kung hindi ginawa ni Lord yung puno na yon, di walang magagawa yung ahas na tukso. Hindi niya kayang tuksuhin yung tao. Kasi nga, hindi makakasuway yung tao sa utos ng Diyos. Kasi sabi lang ng Diyos, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Pangalanan mo yung gusto mong pangalanan, kainin mo yung gusto mong kainin. Pera lamang sa puno pera lamang sa bunga ng puno na iyon. Yun lang. So tingin nyo paano magkakasala ang tao? Tandaan ninyo, ang tao that time, nasa kanya ang full innocence, perfect innocence. Nasa kanya ang pagiging perfect na nilikha ng Diyos. Di nga niya alam na hubad siya Siguro alam niya na hubad siya, pero hindi sila nagkakasala. Hindi malaswa sa kanila.
Kasi nga, inosente. 'Di ba? Pero kung hindi nilikha yun ng Diyos, yung puno na yon, sa tingin ninyo, magkakasala ba yung tao? Hindi. Malabo. Sobrang labo. Kaya dapat nating sisihin si Lord. Amen! Ayaw niyo pa rin, di tayo matatapos dito hanggat di kayo naniniwala sa akin. Sino ang dapat sisihin? Si Eva. Okay. Sino ba dapat sisihin talaga, no? Tatandaan ko, binigay ko rin to sa mga, naging teacher din na kasi ako, no? Binigay ko to sa mga estudyante ko. Nag-away-away sila. Hanggang sa matapos yung klase namin, magkakaaway sila. Nagsisisihan sila. Pero sino nga ba talaga yung may kasalanan, no? Pero, mali ba ako yung sa argument ko? Hindi naman eh. May point naman, di ba? Isipin nyo, kung di nga nilagay yun ni Lord, di ba? Walang kasalanan ng tao. Pero bakit ba kasi nilagay ni Lord yan? Bakit nilagay ni Lord yung puno na yan? Hindi nyo ba yun natatanong? To test? Kasi pag sinagot natin na subukin lamang yung tao, ano yun? Ibig sabihin, hindi tayo kilala ni Lord? Hindi niya alam na mahina yung tao, hindi niya alam na magkakasala yung tao. Pag sinagot natin na subukin yung tao, sa tingin niyo, hindi ba alam ni Lord yung kakayanan ng tao? Hindi ba alam ni Lord? Alam, di ba? Alam niya. Tama. Kasi si Lord alam lahat. Ibig sabihin, pati yung tao, kilalang kilala siya, gumawa sa tao eh. Alam niya na magkakasala yung tao. Pero bakit ginawa niya pa rin kasi yung puno na yan? Bakit? Subukin? Hindi nga eh. Kasi pag sinabi niya, ako, naging teacher ako. No, bakit ako nagbibigay ng exam sa mga bata? Para malaman ko yung capacity nila. Malaman ko kung naintindihan nila yung mga tinuro ko, yung mga pinapagawa ko. Ganon din ba si Lord? Ganon, parang teacher? Para malaman? Eh di hindi nga siya all-knowing. Kasi may hindi pa pala alam si Lord. Ano ba talaga? Magkalinawan nga tayo. Ano ba pagkakakilala nyo sa Diyos? All-knowing? O all-knowing ba si Lord o hindi? All-knowing. Nakakasundo tayo dyan. All-knowing si Lord. O bakit niya kailangan subukin yung tao? Para pagtripan. O, pagtripan ko kaya itong tao para magkasala siya. Ayan. Ganun ba yon? Ha? Naku, nakakaisang slide pa lang tayo. Ilang minutes na tayo. No? Ano pa naman to? 101 slides. Okay. Bakit? Bakit kailangan subukin ng Diyos yung tao? Okay. Bakit? Wala lang po, Father. Trip-trip lang ni Lord. Di po, plinano po yan ni Lord, Father. Tama? Plinano ni Lord. Siguro, no? Eh di kasalanan pa rin ni Lord. O kung plinano niya, kasalanan pa rin ni Lord. Kung tinest niya, kasalanan pa rin ni Lord. Kung pinagtripan lang tayo ni Lord, kasalanan pa rin ni Lord. Tama? Sinong dapat sisihin? Okay. Actually, alam nyo ba, hanggang ngayon, no, yung mga theologian, no, yung mga nag-aaral sa Biblia, hanggang ngayon may arguments sila. Hindi pa tapos. Hindi pa rin nila maintindihan bakit ginawa yun ng Diyos. O tapos tinanong, sabi, paano ba yun, Father? Tinanong mo sa amin, wala pa palang sagot. No? Sama-sama na ugali mo, Father. No? Pero,
meron akong isang gustong mapansin sa inyo. Yun nga, yung tanungin nyo rin, bakit kasi nilagay ng Diyos yung puno na yun? Kasi kung susubukin lang yung tao, ibig sabihin hindi niya kilala yung tao. Alam niyo bakit nilagay yun ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Sino nakakaalam? Ako hindi ko alam eh. Di pa naman ako buhay nun eh. Pero bakit nga ba talaga nilagay ni Lord yun? No? Isa yung may pinakamalinaw na dahilan. Nakafocus kasi tayo. Bakit hindi natin maisip to? No? Nakafocus tayo saan? Saan tanong ko? Sino ang may kasalanan? Pero, baguhin natin yung tanong. Bakit nangyari yun? Bakit nagkaroon ng puno na yon? Kasi yung kung sino, mahirapan talaga tayong sagutin. Pero yung bakit, masasagot natin kahit papano. Alam niyo kung bakit? Tandaan natin, yung nangyari sa Genesis, wala naman talagang witness. No, yung habang nangyayari yun, sinusulat niya, no? Wala, di ba? No, sinasabi ng mga Hudyo, si Moises daw nagsulat ng Genesis. Pero sinasulat lang yung Genesis, no? Mga 100 years before, no, nung pagdating pa ni Jesus, mga 300 to 400 years. So very recent bago dumating si Jesus. At kung babasahin niyo at pag-aaralan niyo yung Genesis, no, mga tagpi-tagping kwento lamang iyan, no? Mga tagpi-tagping kwento. Pero ano ang kahulugan ng puno na yon? Bakit nilagay ng Diyos yung... Una, hindi dahil pagtripan ng tao, hindi din para subukin yung tao. Nilagay yun ng Diyos. Simbolo kasi yun ng ano? Simbolo yun ng ano? Di ba sabi natin, knowledge of good and evil. Pero more than that, simbolo yun ng ano? Ng free will. Alam niyo yung free will? Yung free will, yun yung magandang regalo ng Diyos sa tao. Free will. Yung free will, iyan ang tanda ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa tao ay nakaugat sa kanyang pagiging malaya. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagkukulong, hindi sinasarado ang isipan ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos, pinapalaya ang tao. Kaya bakit pumasok ang kasalanan? Kasi dahil pa rin saan? Sa niregalo ng Diyos na iyon sa tao. Malaya ka. Mamahalin kita, gagawin ko lahat ng mabuti sa iyo. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Pero hindi kita pipilitin na mahalin din ako. Oh. Di ba napaka-sweet ni Lord? That's the truth of our faith. Free will. Yan ang pinakamagandang niregalo ng Diyos sa ating mga tao. At yan nga yung sinisimbolo ng tree of knowledge of good and evil. Kaya nga, punta natin the reality of sin. Tignan natin itong kasalanan. The tree of knowledge of good and evil represents the choice that humanity made to disobey God and pursue their own desires. This act of disobedience brought sin into the world, which is the root of all evil, suffering, and separation from God. Sin is a reality that affects every human being, and it leads to death and destruction.
si Lord, yung sin, no, yung kasalanan, dahil sa kasalanan, merong tatlong, para mas madali nating maintindihan, no, yung reality of sin. No? Ang nangyari doon sa naging pagkakasala na iyan ng tao, no, may tatlong lumabas. No? Kung merong DDS, ano yung DDS? No, DDS, di ba? Yung Death Squad or Duterte Die Hard Supporters, no, DDS. Dito, merong lumabas na SSD. Para matandaan nyo, SSD. Ano yung SSD? Sin, Suffering, and Death. Yan yung naging choice ng tao nung pinili niyang kainin yung bunga ng tree of knowledge of good and evil. Isipin ninyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, binigay niya nga lahat-lahat sa tao. Di ba? Anong binigay ng Diyos? Kalayaan. Kainin mo lahat ng gusto mong kainin. Pangalanan mo sila kung anong gusto mong ipangalan sa kanila. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Binigay yan ng Diyos. Kalayaan. Pero, anong pinili ng tao? Sin, suffering, and death. Ibig sabihin, ang tao ang pumili pa rin ng kasalanan, ng paghihirap, at ng kamatayan. Pero pansinin ninyo, tayong mga tao, pag dumadating yung mga pagsubok sa buhay, lalo na yung suffering, lalo na kapag may namamatay tayong mga kamag-anak, pag nagkakasala tayo, sinong madalas agad-agad nating nasisisi? Si Lord. Lord, kasi naman, bakit mo ako dinala sa asawa na bungangera, tuloy, no, ng babae na lang ako, no, sasabihin niya ng mga asawa natin. Kasi Lord, binigay mo ako sa asawang chismosa, kaya yung asawa mo, ayun, humiwalay na sa'yo. Oh, no? Pero, sisisihin na si Lord. Kasalanan mo to, Lord. Binigyan mo ako ng asawang sabongero. Tuloy, naghanap ako ng iba. Lord, kasi naman binigyan mo ako ng mga kaibigang chismosa. Kaya ayun, naging marites din ako. No? Lord naman kasi, binigyan mo ako ng kapangyarihan, binigyan mo ako ng pera, ayun, naging corrupt kasi ako. Dali natin masisi kaagad si Lord. O pag may mga pagsubok sa buhay, Lord, bakit ako nagkaroon ng sakit? Kasalanan ko bang kumain ako ng maraming chocolate nung bata ako? Sarap-sarap po ng chocolate Tuloy, may diabetes ako ngayon. Lord, naman, bakit ganito? Bakit ganyan? Nagkakasakit ako, naghihirap ako. Dali natin sisihin si Lord. Kapag may namamatay tayong mga kamag-anak, Lord, bakit mo hinayaan siyang mamatay? No? Ang dali nating tanungin kaagad, sisihin agad si Lord. Pero hindi masamang magtanong kay Lord. Hindi. No? Sabi nga ni Pope Francis sa isa niyang dialogue, no? Don't be afraid to ask God why. Don't be afraid to ask God why is this happening? Bakit nangyayari ito? No? Okay lang yon. No, pero yung sisihin mo na lang si Lord, doon tayo nagkakaroon ng problema. Pero tandaan ninyo, lahat ng naging kasalanan ng tao, ang lahat ng paghihirap ng tao ang pumipili. O kaya kapwa mo tao ang pumipili. O, gagalit tayo, Lord, bakit mo hinayaang masaksak yung kapatid ko? Mapatay yung kapatid ko. No? Pero hindi natin nakikita kagad kasalanan iyon ng tao. Selfishness of man. No? Ganun ang reality of sin. Madalas, ang mga tao, pag titignan niya ang realidad ng kasalanan, ayaw niyang siya ang
masisisi. Naghahanap yan lagi ng ibang masisisi. Pansinin ninyo, sa mga kasama ninyong mother butler, pag merong nagkamali, hindi yan kasalanan ng coordinator. Hahanapan niya ng ibang may kasalanan. No. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan po yan nung kasama ko. Sisisihan. Pero di ba, yun din yung unang kasalanan ng tao. Di ba, nung tinanong ng Diyos ang tao, anong nangyari sa inyo? Anong nangyari? Nagsisihan. Kasi nga, sa reality ng sin, ayaw ng tao na masisisi siya. No? Kaya nga, yun no, grabe yung consequence ng kasalanan sa tao. No? The consequences of sin are severe and far-reaching. They include spiritual death, physical death, shame, guilt, fear, and a sense of separation from God. Sin also creates a barrier between human beings and God, making it impossible for us to have a close relationship with Him without a remedy. Dahil sa kasalanan, nag-aaway-away tayo. Dahil sa kasalanan, nakakalimutan natin ang Diyos. Pansinin ninyo, no? Sa nangyayari ngayon sa lipunan natin. Ang daming mga tao, mga makapangyarihan, nag-aaway-away, nagsisisihan. Pero sino yung kawawa? Yung mga tao din na nasa baba nila. Nagugutom. Mga tao na walang kapangyarihan, pero sila yung kawawa doon sa pag-aaway-away ng maraming mga taong nasa taas. Ganun ang nangyayari. Dahil yan saan? Sa kasalanan. No? Yan ang nagagawa ng kasalanan. Pero, mayroong nangyari. Alam niyo ito? Nakita niyo na itong kamay na to? Nakita niyo na ba yung kamay na to? O first time niyo nakakita ng ganito? First time? First time? Okay, itong kamay na to, matatagpuan niyo to pag pumunta kayo sa Sistine Chapel. Nandoon sa creation of man. Ito, kamay ng tao. Ito, kamay ni God. Yung si God, ni-reach out niya yung tao. Gusto niyang abutin yung tao. Pero yung tao, tingnan niyo yung kamay niya, iaangat niya na lang ng konti, magdidikit na sila ni Lord, pero hindi niya pa rin magawa. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil pinili ng tao ang kasalanan. Ganito ang nangyayari kapag tayo din sa pang-araw-araw nating pamumuhay, mas pinipili natin ang paggawa ng kasalanan. Imbis na kumonekta tayo kay Lord, tinatamad tayo. Nanghihina tayo. Tataas mo lang ng konti, di mo pa magawa. Pero, ito yung maganda, no? Si God, tapat pa rin. Kahit na nagkasala yung tao, kahit na sa sobrang pagmamahal ng tao, binigyan niya ng kalayaan ng tao. Kahit na binigyan niya ng sobrang biyaya ang tao, pinapahayag niya yung pagmamahal niya sa kanya, hindi pa rin sumuko ang Diyos sa tao. Anong nangyari? No? Throughout the Bible, God promises to redeem humanity and restore our relationship with Him. No, anong ginawa ni God? Sa simula ng umpisa, no? Nagpadala siya ng mga prophets, no? Unang-una na dyan, sino? Patriarch natin, si Abraham. No, dumating si Abraham. Ginawa niya, gusto niya, no, magnumbalik ang mga tao saan?
sa pamilya ng Diyos, no? Ginawa ni Abraham 'yan. Pero nag-fail pa rin, no? 'Di ba? Bago nga si Abraham, 'di ba, meron pa yung kay Noah, no? Binibigyan ng Diyos ng pag-asa yung tao, pero fail pa rin, no? Si Abraham, si Moises, no? Si Moises, niligtas na ng Diyos ang kanyang angkan, ang kanyang pamilya, ang kanyang lahing pinakapinili. Pero anong nangyari pa rin sa mga tao? Sumamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Pinili pa rin ng tao ang kasalanan. Pero sumuko ba si Lord? Hindi. Nagpadala siya pagkatapos ng mga propeta, nagpadala pa siya ng hari. Si Haring David, si Solomon. Pero ano pa rin nangyayari sa tao? Pinipili pa rin ang kasalanan. Pero sumuko ba ang Diyos? Hindi. Dahil sa sobrang tapat ng Diyos sa tao, na sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, hindi niya sinukuan ng tao. Meron siyang pinadala na naging ugnayan ng Diyos at ng tao. Sino? Si Jesus. That is the reality of the love of God naman. Naging tapat ang Diyos sa tao. Hindi niya pinabayaan ang tao. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. No? Ibinigay dahil angat na nga lang niya, di ba? Hindi niya magawa. Sige na nga, ibibigay ko na yung anak ko. Siya na yung mag-uugnay sa akin at sa iyo. Si Jesus. Kaya nung dumating si Jesus, bumalik ang ugnayan ng Diyos at ng tao. The cross demonstrates God's faithfulness and commitment to His promises. The sacrifice of Jesus on the cross fulfills this promise and demonstrates God's faithfulness to His word. No? Dahil kay Jesus, no, dumating muli sa tao ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isipin ninyo, no? Ang galing lang. Yung puno na kahoy, doon nagmula ang kasalanan. Pero muli, sa isang kahoy na ang nakakabit ay hindi na bunga ng kasalanan, kundi bunga na ng pag-ibig ng Diyos. Ang nakakabit mismo si Jesus. Binalik ng Diyos ang ugnayan ng tao at ng Diyos. That is the reality of God's love. No? Despite the reality of sin, God still loves humanity unconditionally. Mahal na mahal pa rin ng Diyos ang tao. This love is demonstrated most profoundly on the cross of Jesus Christ, where God showed His love for us by sacrificing His only Son to pay the penalty for our sins. This act of love reveals the depth of God's commitment to humanity and His desire to reconcile us to Himself. Hindi sumuko ang Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng kalayaan, pinakita niya yung pagmamahal niya, pero di pa rin natin siya pinili. Pero kahit hindi natin pinipili ang Diyos, patuloy pa rin ang Diyos sa pagmamahal sa tao. Kaya nga hanggang pati ang anak niya, sinakripisyo niya para sa atin. Ganyan tayo kamahal ni Lord. No? And that is the remedy of sin. The cross provides the remedy for sin by offering forgiveness and a way to be reconciled to God.
Through faith in Jesus Christ, we can receive forgiveness for our sins, be reconciled to God, and experience love, joy, and peace that come from a restored relationship with Him. Sa kasalanan, nung pinili ng tao ang kasalanan, ano ang nangyari sa tao? Yung SSD, ano ulit yun? Sin, suffering, death. Pero ano yung offer ngayon ni Jesus? Love, joy, peace. That is the offering of Jesus sa atin. Ngayon, ano pa rin ang pipiliin mo? Sino pa rin ang pipiliin mo? Si God? O yung kasalanan pa rin? No? Madaling sabihin, siyempre si Lord po. Si Lord. Pero in reality, napakahirap. No? Example, last Wednesday, anong celebration last Wednesday? Akala ko Valentine's Day eh. Valentine's Day, di ba? Sabay? Sabay ba? Ang Valentine's Day tsaka Ash Wednesday? Wala, paano nagsabay yun? Ito, nangyari to nung Ash Wednesday, di ba? Anong ginagawa pag Ash Wednesday? Papalagay ng abo sa noo. Also, ang Ash Wednesday ay day of sacrifice. Kaya kailangan mo mag-fasting and abstinence. Tuwing kailan lang ba tayo nagfa-fasting and abstinence? Regularly, taon-taon. Ilang beses? 2. Tuwing Ash Wednesday and Good Friday. 2 lang yung hinihingi ng simbahan. Every Friday, anong gagawin? Abstinence. No? Abstinence lang. Pero pag sinabi natin fasting and abstinence, tuwing Ash Wednesday at Good Friday. 2 lang yun, di ba? Ito. Di umaga, nandun ako sa Taytay. May misa ako doon. Tapos na-invite ako sa isang chapel doon sa Tanay, kinagabihan. Pag uwi ko, daanan ko, mga tao, daming mga krus sa noo. Pero alam niyo kung nasaan? Nandun sa Samgyup, nandoon sa buffet. Ayan! Meron bang mga guilty dito? May mga guilty, may mga malalaking krus sa noo. Saan niyo sila makikita? Nandun sa mga kainang masasarap. Ayan. No? Alam niyo, nung nandun ako nun, nasa sasakyan ako nun, pauwi, tinitignan ko yung mga tao, traffic eh. Dahil nga sobrang haba ng mga pila sa mga samgyup, tsaka sa mga buffet. No? Kikita ko pa, lalaki ng krus sa noo eh. No? Nalungkot ako nun eh. Sabi ko nun kay Lord, Lord, sure ka ba talaga na ito yung mga gusto mong isave? Sure ka ba talaga sa kanila? Tignan mo, pagkagaling nila sa simbahan, kinalimutan ka nila kaagad. Mga traidor. Diba? Isa lang naman na sacrifice yung hinihiling sa atin ni Lord. Pero yung mga tao, maraming mga tao, mas mahalaga sa kanila, hindi yung Ash Wednesday, yung Valentine's Day. Ayun, sarap ng kain. Nakalimutan ka agad si Lord. No? Kaya nagpatanong talaga, Lord, sure ka ba talaga? Sure ka ba talaga sa aming mga tao? Baka nalilito ka na. Pero, kinabukasan, nagising ka ulit, no? Realization mo, okay, another chance, binibigay sa atin ni Lord. Hindi niya tayo sinusukuan. Pero isipin ninyo, no? Tayong mga tao, ang bilis nating makalimot sa Diyos. Kailan lang ba natin naalala si Lord? Kapag kailangan natin siyang sisihin. Diba? Kapag may kasalanan tayo, kapag may paghihirap tayo, kapag nakaranas tayo ng kamatayan, sisihin natin si Lord. No? Pero wala eh. Mahal tayo ni Lord.
Binibigyan niya pa rin tayo ng mga chance. No? Okay. Kaya meron akong ibibigay naman sa inyo ngayon, mga Lenten practice, no, na pwede nating magawa ngayong 40 days of Lent. No? Lalo na tayong mga mother butler, no, na pwede natin itong ma-practice, no, para doon sa pagsaserve natin, no, ang maging focus natin, hindi yung sarili lamang natin, no, kundi talagang maging focus natin yung love of God. No? Bakit ka magsaserve? No? Hindi dahil sa gusto mo lang. Dahil kailangan maintindihan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. No? Paano natin yun? No? Una, syempre, reflect on our sins. The first step in overcoming sin is to recognize it in our lives. Take time during Lent to reflect on areas of your life where you struggle with sin and ask God for forgiveness and strength to overcome it. No? Tanggapin natin unang-una, lahat tayo ay may hina. Lahat tayo ay makasalanan. No, hanggat hindi ka umaamin sa sarili mo na makasalanan ka, hindi ka matutulungan ni Lord. Sa gospel natin, no, sa araw ngayon, mapapakinggan natin yan. Ang Diyos hindi dumating para sa mga taong tingin sa kanila ay banal na. No? Hindi porket mother butler ka, perfect ka na. Hindi porket napakatagal mo sa simbahan, ikaw nang pinakabanal sa simbahan. Hindi. Kailangan mo pa rin makita ang sarili mo, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi porket napakataasan ng posisyon mo sa mga mother butler, ikaw na ang pinakamabait, hindi yun ganun. Kailangan mong makita muna, kailangan ko pa rin ang Diyos sa buhay ko. Nagkakasala pa rin ako. Mahina pa rin ako. Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Now, reflect on our sins. Then, hindi tayo hihinto doon. No, seek reconciliation. No, Lent is also a time to seek reconciliation with others whom we may have hurt or offended. If there are relationships in your life that need to be restored, take steps, no, and make amends and seek forgiveness. More importantly, go to confession. No? Yan yung dapat niyong gawin. No? Ngayon, pagkakita mo kasi sa sarili mo na makasalanan ka, pag nakita mo yung sarili mo na may kahinaan ka pa rin, saan ka dapat dito dalhin? Pagkalugmok ba sa sarili, malulungkot, self-pity? Hindi. No? Makita mo, yung ibang mga tao, makasalanan din. Nagkakamali din. Kaya ikaw, kung ikaw, sa tingin mo, pag nagkasala ka, kailangan mo ng pagpapatawad, yung kapwa-tao mo rin na nagkasala sa kahit na anong paraan man sa iyo, dapat makita mo rin na gusto niyang siya rin ay mapatawad. Kaya anong dapat mong gawin? Patatawarin mo. Magpapatawad ka. At ang pinakamagandang ang gagawin ng isang mother butler, mangumpisal. Pupunta tayo sa confession. Dahil sa ating pangungumpisal, mas mararamdaman natin, hindi yung judgment, no? Ako, ito yung lagi kong ayaw na ayaw sa mga tao pag tinitignan yung confession. Parang sabihan lang siya ng kasalanan. Hindi. Huwag niyong makita yun na huhusgahan ka. Huwag mong makita yun na katatakutan mo, yung confession. Makita mo yung confession bilang magpapaalala rin sa iyo kung nakakalimot ka na mahal ka ng Diyos. Iyon ang confession. Na sa kabila ng mga nagawa mong kasalanan, mahal ka pa rin ni Lord. Patatawarin ka pa rin ni Lord. Kaya iyan ang gagawin mo sa iyong pangungumpisal. No? Next, embrace the sacrificial love. The cross of Jesus demonstrates sacrificial love, and we can practice this love in our own lives during Lent. Consider ways you can serve others
give sacrificially and make a personal sacrifice as an act of love for God and others. No? May mga nagtatanong, no, ito gospel naman to kahapon. Ano? Bakit nga ba natin kasi kailangan mag-ayuno? Bakit kailangan nating magsakripisyo? No, una, yan ay pakikiisa natin saan? Sa paghihirap ni Lord. No? Yun. Yun muna yun. Pangalawa, pakikiisa natin ito saan? Sa mga taong naghihirap. Yung naramdaman mo magutom ka, ganito pala yung pakiramdam ng nagugutom. Yung nag-fasting ka, nag-abstinence ka, ganito pala yung pakiramdam na may gusto kang kainin pero hindi mo makain. Mapapaisip ka, ganito rin siguro pala yung nararamdaman ng mga tao na nagugutom. Ganito rin pala yung pakiramdam ng mga mahihirap na gusto nilang kumain ng masarap na pagkain pero wala silang kakayanan. Kahit minsan lang. At pag naramdaman mo yon, I tell you most solemnly, you are already embracing the sacrificial love of Jesus. Dahil ganyan din ang ginawa ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao. Niramdam niya ang buhay ng tao. Niramdam niya yon. Para saan? No? Para masabi sa tao na iintindihan kita. Sige, mamahalin pa rin kita. That is sacrificial love. No? Also, magagawa natin to, no? Practice spiritual disciplines, no? Ngayong Lent, no, marami tayong mga pwedeng ascetic practices na pwedeng gawin, no? Pwedeng very practical or very spiritual, no, discipline, no? Meron dito prayer, fasting, mortification, no? Alam niyo yung mga nag-research ako noong 2018, no? May nagpa-practice pa ba ng mortifications or ascetic lifestyle sa mga kabataan natin? Sa tingin niyo, meron pa kayang gumagawa nun? Mga nag-offer ng sacrifices sa mga kabataan? Yan yung naging tanong ko. Alam niyo, meron. May mga kabataan, ginagawa nila, no? Kunwari, meron silang sasakyan. No? Pag during Lent, sabi nila, hindi daw muna sila sa sasakyan. Magko-commute lamang sila. Yung ibang mga kabataan, ginagawa, naglalagay ng bato doon sa sapatos nila para kapag naglalakad sila, nasasaktan sila. Sinasabi nila, I offer this for the souls in the purgatory. May mga ganong practice yung mga kabataan. Ito pa magandang practice ng mga kabataan na pwede nyong gawin, no? Kayong mga millennials at Gen Z, no? Ginagawa nila, nagbabawas sila ng time sa social media. Meron akong kaibigan, throughout Lent, naka-deactivate yung kanyang social media. Ako din pag Lent, simula nung seminarista ako, dine-deactivate ko yung aking social media. No, last year, diakono ako, naka-deactivate ako yung social media ko. Ang problema ko lang kasi ngayon, ako yung naka-assign sa social media ng diocese. Hindi ako pwede mag-deactivate. Diba? Pero kung gusto ko Bakit? No? Minsan kailangan mong bawasan yung mga nakikita mo No? Kasi minsan, the more na nagsa-social media ka, ano nangyayari sa atin? The more na naiinggit. The more na gustong gawin yan, mas maraming temptations. No? Kaya, para mabawasan yung mga temptations ka ako, de-deactivate akong social media. Ngayon, wala akong magawa. Hanggang ngayon nga ang ingay-ingay lagi ng cellphone ko, lagi mayroong mga nagchat-chat sa mga page ng diocese, lagi lang naman tanong, ano pong schedule ng misa, daily masses, daily schedule, Sunday schedule, paulit-ulit yung mga tanong ng mga tao. Basta nga naiinis na ako Alam niyo bakit? Nakapost na naman yung schedule ng masses doon sa pinaka-cover photo ng page. Magbe-message pa rin. Ano po ang schedule? Mga taong to, hindi nagbabasa. Kaya kayo
Ayaw makakita na ng mother battler magtatanong sa page, daily schedule. Tingnan niyo doon sa page nakalagay na yun, ng mga parokya, ng mga simbahan. Lalo na sa cover photo nila. Kaya, tignan niyo muna, no? Bababasa ko pa yan. Pag nakakita talaga ako ng mother battler, dun ibablock ko na yun. Ayan, no? Ibig sabihin, no? Pinapaalala sa atin, no? Make sacrifices. At least. No? Halimbawa, paborito mong kumain ng Chicken Joy, araw-araw ka nag-Chicken Joy, bawasan mo. No? Kung 7 times a week kang kumain, gawin mo ng twice, thrice, mabawasan lang. No? Nasa sa inyo yun, no? Yung mga spiritual practices na ito. No? Also, ito yung pinaka-importante sa lahat. Meditate on the cross. I tell you most solemnly, tayong mga mother battler, tayong mga nagsiserve sa simbahan, no? Lagi kayong busy. Tanggap ko yan, no? Kapag magmimisa na, no, nandiyan kayo lagi sa likodan, sa sacristy, bago magmisa, aligaga kayong mag-ayos ng altar, maglalagay ng mantel, paproblemahin mo, ano kayang kalis gagamitin ni Father, anong damit kaya isusuot niya, anong kulay kaya isusuot niya. Ang dami nating aligaga na ginagawa, iniisip. Pero sana, magkaroon pa rin kayo ng time to look at Jesus on the cross. Tignan mo lang siya. Yung magkaroon ka ng moment, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, just mere looking at Jesus on the cross. I tell you most solemnly, marami kang marirealize sa buhay mo. Mas lalo kang magiging faithful sa pagsaserve mo. Look at Jesus. Ngayon, pininilayan natin yung mga kasalanan natin. Look at Jesus. Pinagnilayan natin yung suffering natin. Look at Jesus. Marami siyang sasabihin sa iyo. Kahit hindi ka magsalita. Tahimik lang. Kahit hindi ka nga nagdadasal, Ama namin, o kaya kung ano-ano. Wala, kahit wala. Just look at Jesus. Nandoon sa cross. Marami siyang sasabihin sa iyo. I tell you most solemnly, try it. Bago tayo magmisa mamaya, try it. Try it. Just look at Jesus. Ang dami niyang sasabihin sa atin. No? The reality of sin in the tree of knowledge of good and evil highlights the consequences of disobedience and separation from God that results from sin. However, the cross of Jesus Christ demonstrates the reality of God's love and faithfulness, providing a way to overcome sin and reconciled to God. Ito, dagdag natin doon sa cross. Minsan pag tinatamad tayo sa mga ginagawa ninyo sa ministry kasi parang paulit-ulit lang, look at the cross. Pag napagalitan kayo ni Father, kasi may mali kayong nagawa, imbis na magtampo kayo kay Father, imbis na isumpa nyo si Father sa isip ninyo, yung parish priest nyo, minumura nyo na sa isip nyo, pinagalitan ako ng walang yang paring yan, mamamatay na siya, isipin nyo yun, ano? Look at the cross. I tell you most solemnly, si Jesus mismo yung magtuturo sa inyo kung paano yung tunay na pagsaserve. Ako, kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko ngayon, pero ito yung wag nyong kakalimutan. Look at Jesus on the cross. Siya magpapaliwanag sa atin ng mga bagay na hindi natin naiintindihan. No? From Isaiah 53:5, no? But He was pierced for our sins, crushed from our iniquity. He bore the punishment that makes us whole. By His wounds, we were healed. And that's through Jesus Christ.
gumaling tayo dahil sa Kanya. Bumalik tayo sa Diyos dahil sa Kanya. Siya may kagagawa niya. No, so meron tayong magiging kalakbay, no? Siyempre ang ating mahal na ina, no? Doon sa reality ng good and evil, no? Ng sin doon, anong nangyari sa tao? Disobedience. Pero pag titignan natin, alam natin, kasama natin si Mama Mary, she will taught us, no? Humility, obedience, and surrender to God's will. No? Magagaya natin si Mama Mary, mas maganda, lalo na sa pagsuserve natin. And, no, sa mercy, no? Lalo na sa mercy, no? Mamayang gabi, Sabado ngayon, ano? Hindi pa pala. No, sa February 20, next week, no, 24, no? May podcast kami, no? Record na namin yun, no? Pe-play siya sa CBCP Media Office, no? Tawag doon sa Faith Watch. Podcast kami, pinag-usapan namin doon, no? Tungkol kay Mama Mary as Mother of Mercy. No? Siya yung pinakamalapit sa mercy kasi anak niya mismo yung mercy. At siya rin yung unang nakaramdam na pinaka na pagpaparamdam ng awa ng Diyos, no, sa Kanya, sa pagpili sa Kanya bilang maging isang ina ng Diyos. Kaya, Mama Mary, can help us also. No, kung nahihirapan tayo mag-reflect, no, patulong din tayo kay Mama Mary. No? Through our devotion to Our Lady, now we can draw inspiration, strength, and practice what we reflect upon in our daily lives. And may she help us to deepen our understanding of these truths and put them into practice in our daily lives, just as she did in her life. No? That is the role of Mama Mary for us, no? Kaya ngayon, imbitahan ko kayo, no, for a moment of silence. Just a moment of silence. Look at the cross and look at Mama Mary also. No? Let Jesus and Mama Mary talk with you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Blessed Mother, we come to you in prayer, seeking your intercession and guidance as we reflect on the reality of sin and God's love and fidelity in this season of Lent. Your life is a testament to God's mercy and love, and we look to you as model of humility and obedience, and to surrender to God's will. Help us to acknowledge our sins and seek forgiveness with contrite hearts. May we entrust in God's mercy and surrender ourselves to His will, just as you did during your life on earth. May we embrace sacrificial love, serving others with love and compassion, and seeking to bring the light of Christ to those around us. We ask for your help in practicing spiritual disciplines, deepening our relationship with God through prayer, scripture reading, and attending Mass regularly. And as we meditate on the love of God, may your example of love and devotion to God inspire us to grow in your own love for Him and for others. Please guide us in our efforts to live out these lessons in our daily lives.
Help us to draw closer to God and to one another as members of the church, and to always strive the common good of our community. We entrust ourselves to you, to your loving care and protection, and ask that you always keep us close to your heart. We ask this through Christ our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sinong may kasalanan? Si Lord? Tao? Hindi. Anong realization natin? Mahal lang tayo ni Lord. Yun lang yun. Mahal kayo ng Diyos. No, kung may take away kayo ngayon, sana yun lang din yung take away ninyo. Malaman at maintindihan ninyo, sa kabila ng lahat ng kasalanan natin, mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen. May tanong po ba kayo? Subukan niyo magtanong. May tanong po ba kayo? Wala po, wala po. May tanong? Wala po. Wala nang tanong. May tanong po ba kayo? May naintindihan po ba kayo? Wala po. Wala? Wala. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Handa tayo na para sa ating banal na pagdiriwang.